Aba, 9:30 na ng gabi. Kumakayod ka pa rin. Diba? Wala na ba uwian yan? Hindi Labor Day ngayon. Pero on tonight's episode, magbibigay pugay kami sa mga dakilang empleyado na ang hilig-hilig mag-OT. Guilty as charged. Ay, hindi pa. Ako guilty. Welcome back to Snap. And before anything else, if you are new here, welcome to Crumb Society. We release new conversations and stories regularly, so be sure to like, subscribe, and follow us on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. It helps support the show and makes sure you never miss an episode when it drops. Oh, ito na. Shout out sa mga mahilig mag-OT dyan. Ayan na. Parehas tayo. Yung mga workaholic. Mga taga-Makati, nakatulog sa Cavite, uuwi na alas 9, tapos gigising ulit at 3 a.m. Para lang bumiyahe pabalik. Oo, diba? Ay, nako. Wala kasi parang, yun nga ayoko kasing nabobore. Okay. So, pasok na lang ako. Nung naka-experience na ako ng freedom, kasi tumaas na yung sweldo ko. Kasi yun yung malaking factor kung bakit ako nag-OT is the money. And yun nga, boredom. So, nung tumaas na yung sweldo ko, sabi ko, okay, yung kinikita ko nung nag-OT ako, nakukuha ko na within my 40 hours. Sa regular. Kasi hourly. Regular. Hindi ko na kailangan mag-OT. So, hindi na ako nag-OT. Ngayon, ang ginagawa ko na tuwing Sabado is nakahilata lang ako sa kama nanonood ng Netflix. Yun. Masaya, diba? Yes, exactly. Sana all. Pinagirapan ko naman makarating dito. Pinagirapan ko naman. Isang taon din yun, ha? Imagine, isang taon akong nagtatrabaho from 4 a.m. to 12:30 in the afternoon. From Monday to Saturday for 1 whole year. Imagine yung pagod ko. Tinatanong nila ako ngayon, nag-OT ka pa ba? Sabi ko, hindi. Ayoko nga. Oo. Gusto ko magpahinga. Ako rin, hindi naman ako nag-OT. Kaya sinabi mo kanina, parang, isa yun sa fears ko. Pag sinabihan ng kailangan mag-OT ngayon, parang, hindi ako makakatulog na maaga dito pagdating. Sinunod ako ng K-drama. Ayaw ko nag-OT kasi parang natatapyas niya yung time for myself. Yung work-life balance. Yeah. Na I think kailangan ko, especially in a stressful work like mine. I mean, stressful in a sense na as a teacher, stressful, and as a marketing guy and a production guy, stressful din yun. So, if someone will tell me or my boss will tell me, kailangan mag-OT, susunod naman ako. Pero, parang sa isip-isip ko, gosh, wala, kain yung oras mo ng trabaho. So, yun lang. Kaya, hindi ko type nag-OT. Meron naman times, nag-OT naman ako dahil gusto ko. Kasi may gagawin pa talaga. And you know, when you love what you do, like what I'm doing right now in teaching, and then also in marketing, willing ako mag-OT if yung gagawin ko is talaga saklaw ng trabaho ko and gusto kong galingan yung trabaho ko. Pero pag yung kunwari, something, nakikinig yung mga boss ko dito. Don't get me wrong, sir. Ma'am, hindi po yun ang ibig sabihin. It's just that, yun nga, di ba, you need time also to rest. Right. And to reset. Yes. Because Exactly. the next day would be another day of, another sabak of duty. Yes. So, yun Actually, lang naman. Yun lang naman. Actually, yun yung magandang tinuro sa akin ng tatay ko. Kasi dati siyang executive sa Metrobank bago siya pumunta ng US. And ang sinabi sa kanya nung boss niya at the time, kasi siya parang, sige, OT lang para kung sino mag-OT.
Ang problema sa laging nag-OT, aside from the physical demand, na parang lagi kang pagod kasi nga lagi kang OT, yung psychological effects din. Kasi nga, parang lagi kang stressed kasi kung masipag kang tao, yung talagang trabaho. Pero kasi yung iba, ang ginagawa, binabagalan nila yung oras, yung trabaho nila. Para ma-stretch. Para ma-stretch. So, yun na nga, hindi rin maganda laging may OT. Now, let's start with our stories of people who like to do OT. Like me. The real one. The real OT. Okay. So, our first story comes from Darwin, who's 33. Ayan, yung mga trentahin, mga workaholic. Mga marami paglalaanan, gusto bumili ng bahay. Exactly. Hi, Stephen Mix. Tawagin niyo na lang akong Mr. OTY. Ha? Anong OTY? Anong Ano sabihin OTY? O yan, kaka-OT nyo. Nawala na yung wisyo nyo. Kasi kung OTY, baka Mr. OT. Anyway, hindi ko na alam kung normal pa ba ako. Lahat ng tao sa office, 5 p.m. pa lang, nag-uunahan na mag-log out. Correct. Ako naman, minsan nga, 4:30 pa lang eh. Exactly. 4:30 na. Gobyerno. 3 o'clock pa lang uwian na. Gobyerno. Ako naman, pagpatak ng alas 5, saka pa lang nag-iinit ang katawan ko. Kahit tapos na lahat ng trabaho ko, naghahanap pa ako ng pwedeng gawin. Minsan, nag-volunteer pa akong ayusin ang files ng ibang department kahit hindi ko naman sila kilala. Ayan! I'd like to make this point later. Yung mga ganito. Yung mga nag-volunteer na kahit di naman trabaho. Ang manager ko na mismo ang nagsabi, umuwi ka na, pero ang sagot ko, sayang po ang overtime. Ang totoo, kailangan ko talaga ng extra income. May utang ako, may bills, may online shopping na pinagsisisihan, at may 5 streaming subscriptions na hindi ko na maalala kung bakit ako nakasubscribe. Ngayon, ang tawag na sa akin ng mga guard ay closing shift. Kahit morning shift naman talaga ako. Mali ba ako kung gusto ko lang sulitin ang bawat minutong may bayad? Yes! It's wrong. You are taking advantage of the company. Gumagawa ng trabaho na hindi naman nila trabaho. Hindi dapat ganoon. Kasi nga, trabaho nila yun eh. Kapag gagawin mo yung trabaho nila, ano nang gagawin nila? Wala. Wala nga. Tapos may inis ka kasi wala silang ginagawa. Paano yun? Paano naman? Ginawa mo yung trabaho nila. Alas 5 pala, tsaka nag-iinit katawan mo. Alas 8 ka, nakaupo ka na doon. Oo nga. Tinatamad ka pa nun. Exactly. Sabi nga nila, go out and touch grass. Yan. Or, another scenario is, sasabihin na lang na, kaya na gawin nito ni Darwin kasi ginawa naman niya before. So, iaasa niya lang sa'yo. Ikaw naman, mababurn out ka. Diba? Hindi naman maganda yun. You're sacrificing your mental health for money. Something that, for money and something that you're not even supposed to do. Kasi kung magaling ka mag-time management, isi-space out mo yung tasks throughout the day. Para may bandwidth ka for each task na talagang pagluluunan mo ng oras. Ang verdict natin for Darwin ay guilty! Ang gastos mo kasi. Tigil mo na yan, Chong. Ayun nga, yung mga isa pa, yung mga may online shopping addiction dyan. Guilty! Ako rin. Pero ano pa kasi yung mga streaming subscription? Yung mga naman lahat na yung kinuha nyo na. Amazon Prime, YouTube Premium, Disney Plus, Netflix, HBO Max. Isa lang po ang kunin nyo. Hindi rin naman kayo makakapanood dahil busy kayo. Our next story comes from Maymay, who's 36. See, tingnan mo, yung mga trentahin nga talaga yung mga workaholic. Yung mga pinaglalaanan talaga sa kinabukasan. Ang title ng kanyang story ay Dakilang Bayani or Bayarang Empleyado. Yes! Sabi nga natin, minsan kailangan magpaalipin sa salapi. Sabi niya,
Ako ang katrabaho ng office legend naming si Kuya Overtime. Sobrang dedicated niya. O baka sobrang gipit lang talaga. Correct. Tuwing uwian, kaming lahat nag-aaya ng dinner, siya ang laging sumasagot ng pass muna, may OT ako. Baka kilala niya si Darwin. Siya pala yun. Oo. Kahit Friday, kahit birthday niya, kahit Christmas party, may overtime pa rin. Grabe yun. Christmas party, OT. Isang beses nawalan ng internet sa buong office. Akala namin uuwi na siya. Aba, kumuha ng walis at dustpan. Tapos naglinis ng storage room. Sabi niya, baka pwede pa rin i-charge sa overtime. Ay, naku si Raulo. Minsan nahuli pa namin siyang nagdarasal na sana may emergency project bago mag-uwian. Naawa na kami pero natatawa rin kasi parang allergic na siyang makita ang labas ng opisina habang may araw pa. Ito yung office mate ayaw ko makasama. Lalo lang yung part na sinabi trabaho niya. Yung part na sinabi niya na nagdarasal ng emergency project. Hello, isa ka. Bala ka dyan. Gusto ko na umuwi. Honestly, yung mga ganyan, pabayaan mo na lang. Kasi nga, sabi mo nga, baka gipit lang talaga. I doubt magaganyan yung mga tao kung wala silang rason. And most of that reason is usually money related. So baka nga naman kasi sabi mo nga gipit. Which, again, understandable. Pero yun nga kasi, nauuna nga kasi yung lifestyle upgrades kaysa sa sweldo. Which is, this advice that I'm saying right now, I should listen to as well. Kasi ganun din ako. Kung hindi talaga siya, kung gusto niya lang magtrabaho, hayaan mo lang. Kasi yun nga, baka may pinagdadaanan, kailangan yung money, wag mo nang guluhin. Let's understand that. Gusto ko yung advice mo para layuan nyo, baka mag-amok, parang gano'n yung tatingin. Ito naman kasi. Wag nyo kakalabitin yan. Manaksak yan. Wag mo, gano'n. Kumalis ako. OT ako! Ang verdict natin para kay Kuya Overtime ay guilty! Ipatype mo na lahat ng report sa kanya. Malamang papayag yan. Utilize. Utilize. Exactly. Utilize. Gusto mo nga, Meme. Tanungin mo pa siya eh. Kuya Overtime. Sira yung bumbilya namin sa bahay. Pwede mo bang palitan sa amin? Okay. Tanong magkano? Baka tagay ka rin ng OT. Sabihin, may leak pala dito. Pinturahan mo na din. Patay ka. Paggastos ka. Ba namang Meme, ikaw na mag-OT. Ikaw na yung mag-OT. Our last story for this episode comes from Anne, who is also proudly trentahin. She is 32 and is working at BGC. At bakit pareho kayo ng title? Parehas yung title. Oo nga eh. Aika, please change. Sige, dahil ganito naman tayo lahat. Yun na rin ang title niya. Yes. Bayarang empleyado. Sige. Yan yung title for this episode. Dakilang bayani or bayarang empleyado. Empleyado. Mga alipin sa salapi. Natutuwa ba kayo marinig yun? Bayarang empleyado. Ulit-ulitin nyo lang yun sa sarili nyo. Bayarang empleyado ako. Magigising din kayo. Bayaran lang ako. Uwi na ako ng porter. 4:30 talaga eh. Realize your worth. Okay, sabi ni Anne, tawagin niyo akong OT Queen. Hindi ko na alam kung work-life balance pa ba itong ginagawa ko o work balance na lang. Alam na ng pamilya ko na kapag sinabi kong pauwi na ako, ibig sabihin mga 3 oras pa bago talaga ako makarating. Hindi pala traffic. Sadyang lang siya. Na-stuck lang siya sa office. Hindi naman ako pinipilit ng boss. Sa totoo lang, ilang beses na niya akong pinauwi ng maaga. Yan. Ako lang talaga ang kusang naghahanap ng trabaho. Minsan, pati inbox ng manager ko, gusto ko nang sagutin para lang may dahilan mag-stay.
Ang dahilan, kailangan ko talaga ng pera. Yun na nga. Bayaran. Ang dami kong Bayaran. Ang dami kong hinuhulugan buwan-buwan na pakiramdam ko. Nagtatrabaho na lang ako para kay Judith. Sa Judith. Itong isang araw, nakita ko ang payslip ko at halos maiyak ako sa saya. Dahil mas malaki ang overtime pay kaysa sa basic salary. Simula noon, tuwing may nagsasabing enjoy your weekend, ang narinig ko ay sayang ang overtime. Mali ba kung ang dream destination ko ngayon ay payroll? Yes, maling. Yep. How can we, I think we cannot emphasize more the importance of having a life outside your office. Yep. Yep. Well, unless kayo mag-asawa, work in the same office, then maybe, iba setup nyo. Yep. Pero kung, may uuwian ka, at meron nag-aantay sa'yo, may pamilya ka, I think 8 to 5 would be just the right, bakit? Wait. May naisip ako eh. May naisip ako solusyon para sa mga taong to. Assuming they're single. Okay. Diba? Assuming they're single. Gusto mo makatipid. Magjowa ka at mag-live-in kayo. Isa lang yung renta na babayaran nyo. Yung sweldo nyo, hati kayo. Di pwede yung kung ano yung matira, di pwede yung panggasto sa iba. Baka lalo mag-OT yun dahil high maintenance yung makuha yung job. Ayun lang, dapat marunong kang pumili. Pero aside from that, mali talaga na, yun na nga eh, most of the people that I know who do overtime is because they need money. Which is, understandable kung available nga naman talaga. Pero at the same time kasi, kung lagi kang nag-OT, kawawa naman ikaw. Yun nga, work-life balance. Kung lagi ka lang magtatrabaho kasi para mabili mo yung gusto mo, parang, hindi yun yung essence ng buhay. Trabaho, mabili yung gusto, tas trabaho ulit. Hindi eh. Kaya ako, ngayon, kung gagastos ako, it's more for experiences. Katulad nga ngayon, ang pinaka-hobby ko ngayon is fishing. So, yung mga gastos ko is mostly for fishing items. Kasi nga, the experience of fishing na parang I'm out there, either by the pier or the beach or by a lake or by a river, talagang life experience siya. Pero yun nga kasi kung paano nung mga influencers nila lavish yung lifestyle nila, naiinggit yung mga tao, gagayahin sila, and then because of that, gastos, which is unnecessary. Yeah. Yun ang pinakamahirap i-manage sa budgeting. Yung mga maliliit na bagay na akala mo, ano lang naman to, ganyan. Mga 20 pesos, 50 pesos. Nagamit mo na. Uy, isa pa ulit. Ganyan. Yep. Ay, di pa kinumpit mo na yun, tinotal mo na. Doon pala napunta yung sweldo kong... Yep. Diba? The small expenses build up. Akala nyo yung lunch nyo, nakakatipid kayo? Hindi. Bibili kayo, kita mo, ang bill mo. 60 pesos lang naman, ganyan. O sige, bukas ulit, ganyan. 60 pesos times 5 times 4. Yan. Ayan. Kano yun? 3,000? 3,000 yon per week times 4. 12,000 pesos per month. Kasi ayaw mo magluto. Tapos tatanungin mo is, guilty! Save! Lakas manermo na eh. Kayo rin pala ganun. Ganun din pala. Kaya nga po nag-OT rin kami. Yes, exactly. Baka muna sa basics. Yung bells and whistles, tsaka na yun. Pag na-promote ka na, katulad ni Migs. Congratulations. We celebrate. Okay. Anyway, ang verdict natin kay Anne, guilty. Bakit? Diyos ko, magpahinga ka naman. Diba? Yep. Mamaya, ayan. Yung mga sinasabi ko, baka mamaya sa ospital lang mapunta yung OT pay mo. O, di, Exactly.
Diba? Imbis na itinulog mo na lang at umuwi ka, Yep. I should know. Kung BGC ka nagtatrabaho, ako nga Makati, Ayala dati. Yep. Tapos, manggagaling ka from either the east or south. Yep. Tapos, biyahe ka lang. Kailangan umalis ka na ng bahay mo ng 3 a.m. Yep. para umabot ka lang ng 8 a.m. sa Metro Manila. Right. It's Oh. physical demand. O tapos uuwi ka ng... Ako nga dati, umuwi ako 5. Pero lumalabas na ako 4:30. Yep. Tapos nakaabang na ako doon sa pinto. Pag nag 4:59 na, toot! Tap out na. Tapos takbo na ako sa terminal ng FX. Ang haba talaga. Yep. Aabutin ka ng 7 o'clock na sa Ayala pa ako. Hindi pa ako nakakasakay. Yeah. Tapos Yeah. makakadating na ako ng bahay 10 p.m. Yep. Tapos kailangan ko gumising ulit ng 3 a.m. para makaalis ng 4 o'clock. Yep. Dahil hahabulin ko yung unang biyahe ng paayala naman. Yep. Diba? Oh. Sabi nga, diba? 8 hours of sleep. O ilang hours na lang? 10? Magsisettle daw ka pa. O 11 ka na makakaiga. O 11, 12, 1, 2, 3. 4 hours. 4 of sleep. hours. Yep. And then, ang kinikita mo is 11.5. Yep. Type mo. Exactly. Diba? Kaya, Matuto ipahinga tayo. mo na lang yun. Yes. Matuto tayong bumalanse. Hirap naman kasi mabuhay dito sa Pilipinas. Hindi ko ba alam bakit baba na sa field. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel, Crumb Society, for more conversations like this. I'm Stephen. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and this is Studio Crumb. And we'll see you again next time. Bye-bye! Bye! Uwi na kayo. Uwi na, uwi. Uwi. Studio Crumb.